At yun nga mga agulong, may another customer na naman po tayo rito, isang D20 na mags. Bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa aking mga followers, sa new followers, top fan at sa mga nag-share ng aking mga ina-upload. Mga dapat gawin sa pagbo-vulcanize mga kagulong. Sa gustong matutong mag-vulcanize or sa mga bagong nagbo-vulcanize, ugaliin natin na mag-marking sa pinakapito. Doon din sa kanyang pinagbutasan. Dito mga agulong, lagyan muna natin ng sapin ang mags na ito. Kasi gawa ng pag sinikwat po natin yan at naiwan ang plangka at magkakaroon po ng pag-iwan ng bakas yan. Kung napansin nyo kanina sa unang video mga agulong, may scratch na po siya. Huwag na po natin dagdagan. Kahit sabihin natin na may scratch yan, ay babara-barahin natin gumawa. Ang mags kasi ni sir ay all goods pa po yan. At D20 nga po yan. Mahal din po ang magpapintura ng mga mags. Ang importante lamang dito sa ating ginagawa, maging bago ka man or datihan, napaka-importante na maging maingat ka sa iyong ginagawa. Sa mga baguhan dyan, yan, napaka-importante po niyan na maging maingat ka. At dahan-dahan na rin kasi kung bago ka pa lang at hindi mo pa gamay ang mga trabaho or bilang isang tireman, bago ka pa lang, ay para sa iyo itong video na ito. Sa mga datihan naman, shoutout po sa inyo at alam ko kayang-kaya nyo po ito. Pagdating po sa mga mags na D20, wag po tayo magkampante na sa ibabaw lang lagi or kahit sa mga mags mga agulong, kahit sa mags po yan, napaka-importante magsuri po tayo dun sa mga diameter. Number 1 yan, tinuturo namin na mga bilang datihang mga tireman, tinuturo namin yan sa mga bago na magsuri ka doon sa pinaka-diameter ng mags. Kasi hindi natin may iwasan na may pang ilalim po na mags na binabaklas. Hindi lahat ng mags ay sa ibabaw po tayo nagbabaklas or nag-i-install. Isa pa itong napaka-importante mga agulong, kung mapapansin nyo, hinahanap-hanap ko po ang butas dyan gawa ng napakaliit po niyan. Tumingin pa nga ako kanina sa pinakaitaas, baka doon ang may butas kasi may time po ang gulong na yung pinakabutas niya sa ibabaw nasingaw, tapos sa tapat noon ay minsan hindi po doon ang butas. Kaya lagi po tayong nagdo-double check sa mga butas na yan or sa pinagbutasan. Ganun na po ang case ng gulong, may air pocket na po yun or hiwalay na po ang gulong niya sa ilalim or sa panloob. Kaya minsan may time tayo na yung butas na pinag-vulcanize natin at tinesting uli natin, singaw pa rin kasi gawa ng hindi po yun ang butas sa loob, kundi may ibang area po siyang sinisingawan. Dito mga agulong, ang butas naman ng gulong na ito ay napakaliit, kaya po minarkingan din natin doon sa loob para hindi na po tayo mawala or hindi tayo maghaka-haka kung saan ang butas. May time kasi ang mga gulong, napakaliit lang ang baon dito sa loob, kaya pag hinugot nyo po yung pako, ay hindi nyo po yan makikita. Kaya ugaliin nyo rin po pag mga maliliit ang nakatusok, magmarking po kayo dyan sa loob para hindi kayo malito. Pag ganito mga D20 lamang ay maaalwan lang po talaga ito gawin. Ang iingatan mo lang naman talaga dyan yung mga pinakalabi, yung mga kantuhan ng labi ng gulong na ini-install natin. May time kasi minsan sumasala yan sa pag-i-install at nagkakaroon po yan ng pagkapunit ng gulong sa labi. Pag napunit nyo po ang gulong na yan, ay pwedeng hindi na magamit ang gulong or hindi na siya pwede. May time din po yan na minsan nare-remedyohan din. At mas maganda po talaga maging maingat sa ating ginagawa. Lalong-lalo na po sa mga baguhan, para sa inyo po ito. Kung may natutunan ka naman sa video na ito, paki-comment daw below naman po. At kung may katanungan ka rin po about sa pagbo-vulcanize, mag-comment ka lang po.